ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 16 ka gasolinahan sa Davao Region nanirado tungod sa kakulang sa supply sa petrolyo. Pipila ka transport group sa Davao Region misumite og position paper sa LTFRB Region 11 kalabot sa ilang sitwasyon karon. PUJ drivers ug operators sa Iligan City ug General Santos City nagpahigayon og transport holiday agig protesta sa walay prenong taas presyo sa lana. Pagpangawat og cellphone sa usa ka aircon shop sa General Santos City sa pool sa CCTV. Og kapin 142 million pesos sa illegal nga droga ug expired nga tambal nga nakumpiska sa mga operasyon sa PDEA Region 10 gipangguba. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. 16 ka gasolinahan sa Davao Region ang nanirado na tungod sa kakulang sa supply sa lana. Samtang Davao del Norte Provincial Government nakatakdang mupalit og 44 million liters sa krudo sa Malaysia. Ano yung report ni John D. Esteban? Nakubas na ang supply sa petrolyo sa pipila ka gasolinahan sa Davao Region. Busa, napugos na sila sa pagpanirado. Sumala sa Police Regional Office 11 ato sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ana sa 16 ka gas station sa rehiyon ang nanirado. So, 8 ana sa Davao City, 2 sa Davao Oriental, and then 1 sa Davao Norte. Kunya, ang reason nga nung nag-close sila kay shortage sa supply. Natala ang labing unang gasolinahan nga nanirado niadtong March 9. Sumala matud pa sa Department of Energy nga pwede mo request ang Police Regional Office 11 nga i-check ang mga underground tank sa mga gasolinahan nga nanirado aron makita ug mapamatudan nga wa na gyud kini supply. Ilahas sab ginasiguro nga walay gahord og petrolyo. Recommend sa DOE nga pwede daw may mag-request of dating sa underground tanks para ma-check kay dapat naa sa 10 to 15% lang ang total capacity. Kung tinuod ba dyan na shortage na sa supply, makarecommend lang ni nga during sa checking, kani ang among nakitaan, so di okay na mo kung unsay kuhaton ana. Samtang ang provincial government sa Davao del Norte nakatakdang mupalit og 44 million liters sa krudo sa Malaysia. Kini aron masiguro ang supply sa probinsya. Ilabi pa nga tama na lang sa April 15 ang supply sa lana sa nasod. Wala pa say siguro kung kanus mahunong ang gera sa Middle East. Sumala sa gobernador ang maunglakang pagpaniguro aron magpadayon ng serbisyo sa mga government agencies sa probinsya. Ang king wala nagdumili nga mitando o misugot sa atong hangyo nga mo purchase ta og diesel gikan sa Malaysia. Kay dili man ta pwede nga muhulat o kano sa musira ang gripo. Kunya usa pa ta maning gamot. Taas kayo ang panahon nga gikinahanglan para ta makapalit og diesel. So Ginaproseso na matud pa kini sa probinsya. ato pong gipangandam ron ang depo, siyempre depo og ang cash na pangbayad. So nakig-sit down na ta sa ato ang Provincial Treasurer Office through Development Bank of the Philippines, ang DBP, willing sila nga mobayad o na may kulang ani. So ang ato mga private stakeholders, ato mga negosyante sa diesel, pwede na nga tabangan tanan para nga padayon ta nga adunay supply sa petroleum. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. John D. Esteban. One Mindanao. Misumite og petisyon ang Davao Region Association of Transport Cooperatives and Corporations labot sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara lakip sa gihangyo sa maong asosasyon ang taas pamasahe, pagbalik sa service contracting ug pag-ubos sa kining mga terminal fees sa mga LGUs ug uban pa aron matud pa nga makaapas ang ilang kita sa kamahal karon sa presyo sa lana.
Wala may kasiguraduhan nga dunggon ang ilang mga hanyo sa national government. Apan malaumon nga midangop sa buhatan sa LTFRB 11 ang mga sakop sa Davao Region Association of Transport Cooperatives and Corporations. Ang maong grupo adunay 33 ka miyembro kooperatiba gikan sa nagadaiyang probinsya sa Davao Region. Kini aron ipaabot ang ilang mga hanyo sa national government pinaagi sa ilang position paper. Subay sa kapait nga sitwasyon karon sa transport sector sa walay preno nga pagsaka sa presyo sa lana. Gihangyo sa asosasyon nga ipadayon ang pagpatuman sa taas pamasahe. Kahinumduman nga gikan sila ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpatuman sa fare increase. Tinuod lang yun, sir, ako ang kadismaya na mo, nga may nalang unta to nga mutaas na unta ang pamasahe. Pero mawit akong gingon gahapon, sir, nga ang among ginahimo or tuntok sa buwan kay ang Region 11, one lang sa region sa tibuok Pilipinas. Pero at least naman lang na ami gihimo kamasin. Nasayod matud pa sila sa epekto sa taas pamasahe sa mga presyo sab sa palaliton. Apan mapugos sila, sanglit sila man sab ang maalaot sa taas nga presyo sa petrolyo. Sa tinuod lang po, sir, ang pagtaas sa pamasahe, dili man gyud siya maoy sulbad. Kay kung itaas po, tinuora jud ang mga pamasahe, posible jud nga mutaas po ang tanan. Pero kung inani naman lang po, sir, nga wala po gihimo kay ang kanang mga subsidy karon nga gihatag by DSWD or kanang kuan nila kanang sa ilang fuel subsidy, kanang 5,000 nila, sir, warag one day lang man na siya nga consume sa biyahe. Maglisod na matud pa ang mga kooperatiba ug apas sa ilang inadlaw nga remittance sa bangko. Ang ubang cooperative sa transport dito sa Mako, dili dapit sa Padulog Baganga, i-stop na gay nila ang uban ng operation kay dili na gyud makaya. Lakip sa gihangyo ang resumption sa service contracting program, pagpahugot sa pagpanakop sa mga colorum, pag-ubos sa terminal fees sa mga LGUs, mahatagan og assistance sa loan amortization sa modernized units, ug saktong fuel regulation alang sa public land transportation. Kung wala matud pay hinanaling intervention gikan sa gobyerno, dili imposible nga mabawasan ang transport services nga magserbisyo sa commuting public. Ipaabot matud pa sa Central Office sa LTFRB ang maong petisyon. Sara, permado na kagahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang balaod nga nag-grant kaniya og authority aron nga isuspend o i-reduce ang excise tax sa produktong petrolyo. Apan karong adlaw sumala sa Malacañang nga under review pa ang reduction rate. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Grupo sa mga driver ug jeep operator sa Iligan City ang nagpaygayon ng transport holiday sugod kagahapon hangtod ug maadlong Biyernes. Panawagan sa grupo ang 5 pesos nga dugang sa pletihan sa jeep. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Adlong Miyerkules, Marso 25, wala namo pasada pa ang pipila ka mga driver og jeep sa Iligan City. Kini subay sa ilang ginapahigayon nga transport holiday. Kini may kalambigitan gihapon sa nagapadayon nga pagsipa sa presyo sa krudo nga dala sa kagubot sa Middle East. Ang grupong Boses at Samahan ng mga Jeepney Driver at Operators Association kun Busina ang nangulo sa maong transport pahulay sa syudad. Lakip sa misalmot ang rutang Dalipuga, Akmak, San Roque, St. Mary, Bagong Silang, Palao, Tubod, Suarez, Buroon, Ubaldo ug ang Iligan Lugait nga ruta hantod ugma adlong Biyernes ang ilang pagprotesta. Daw sa kada mo, tubil na may 1,000, pinakada ko 1,050. Karon ma'am, 2,000 kapin na gyud ang tubil. Sa kwan karon trip, sa unang trip ma'am, tubil na may sa pagkaron 2,200 sa pagkakaron. Wala na gyud, resort na kisitanan ang kwan. Munang, resort gyud ma'am, ligid na makaya munang amo ning gihimo parang mapaabot ito sa nasyonal o tungkol po ning among sa gobyerno. Sa karon ana matod pa sa 13 pesos ang minimum nga plitihan sa Iligan City.
Mahimo kining 18 pesos kung maaprobahan ang ilang hangyo nga usbaw sa plitihan. Una nang gianunsyo sa DOTR ang piso nga increase sa plitihan sa mga traditional jeep og 2 pesos alang sa modernized PUJ apan gipahunong kini ni President Ferdinand Marcos Jr. Hinuon aduna man sab kunoy pipila ka mga transport group nga wala miduyog sa tulo ka adlaw nga transport holiday. Nasa mga 80% kon siguro ang join sa kwan. Muna almost 1,800 may ang membro ma'am sa kusina. Sumala sa LTFRB 10 nga padayon ang ilang monitoring sa transport holiday sa Iligan City. Nag-andam sab og mga sakyanan ang ahensya alang sa mga maapektuhang pasahero. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Babaeng empleyado sa Cagayan de Oro City Economic Enterprises and Business Development Administration Consebda arestado human maaktuhan sa otoridad nga nangikil sa usa ka stall holder sa Cogon Public Market. Ani report ni Cyril Chavez. Arestado sa mga personay sa Cogon Police Station ang 50 anyos nga babaeng empleyado sa City Economic Enterprises and Business Development Administration Consebda. Human maaktuhang nangilkil sa usa ka stallholder sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City. Sumala sa Kokpo, usa ka entrapment operation ang ilang gikasa adlong Miyerkules pasado las 4 sa hapon. Kinisubay sa reklamo sa usa ka stallholder sa maong merkado. Halos adlaw-adlaw kuno nga mangayo og kwarta gikan sa mga tindero ug tindera sa maong merkado, butang nga ilang gipalagan. Sa operasyon, positibong nakuha gikan sa suspect ang 1,200 pesos nga marked money. Naay vendor or stall owner o stall renter nga nagreklamo nga sa atong opisina sa Police Station 2 allegedly tungod kay naay usa ka individual nga gapangulikta og kwarta apan kung dili sila muhatag niini nga amount i-aras sila or i-announce nga ipahawa sila sa ilang gi-occupy nga stall. Dako ang kadismaya sa opisyales sa SEBDA sa mong binuhatan sa ilang trabahante. Wala matud pa sila magkulang sa pagpahimangno o pagpahigayon og saktong trainings o seminars aron malikay sa daotang hinimuan ang ilang mga empleyado. Na subo kaayo ko tungod kay di magyud nako na ginatolerate na butang ug dili gyud pod nato angay itolerate. Sa karon, gawa sa kasong extortion nga atubangon sa suspect, posible sab kining mag-atubang og kasong administratibo na pwedeng ikataktak niini sa trabaho. Pero rest assured ang atong mayor pinagi sa ako dili pod ga tolerate og mga butang na nakahatag og kabisgo sa atong komunidad labi na gyud ang atong mga vendors. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nagpaigayon ng transport holiday ang pipila ka transport cooperative sa General Santos City agig pagpadayag sa ilang pagkadismaya sa pagkansela sa provisional fare increase lakip ang kadugay sa pag-release sa fuel subsidy. Ani ang report. Kamatikdan nga halos mga tricycle na lang ang mga nagapamasada isip public transportation sa General Santos City adlang Huwebes. Kini human gikasa sa upat ka mga transport group ang usa ka adlaw nga transport holiday sama sa Metro Gensan Transport Cooperative. Ang 123 ka mga traditional ug modern public utility vehicle ni ini anaalang sa garahe. Dismayado kuno sila sa pagkansela ni Pangulong Bongbong Marcos sa provisional fare increase sa mga PUJ. Nana maguduntay fare increase nga ginakasa ang LTFRB. In kaso ang katong nahitabo bigla lang i-declare ni Pangulong Marcos na ikansila. So dismayado ang transport cooperatives kay tungod nag-agulo na gid mi sa pagsaka sa fuel nato. Ang fuel subsidy nga gipaabot wala pa pud nila nadawat. Imbis na katong Monday na untay transport holiday nga mahitabo nationwide. Pero kami ni-suspend mi kay nihatag mi og higayon nga base pa di ay og mahatag sa mo Monday from Monday to Wednesday. Ikaso nahitabo kagahapon wala lang gihapon. Matod sa LTFRB 12,
Padayon pa nila ginaproseso ang fuel subsidy. Sumala pa ang kadaghan sa mga beneficiaries nationwide mao ang nakapalangan sa pag-release ni ini. Yung list ng operators natin, nasubmit na natin sa Land Bank, and then maka din sa dami ng number of operators, it's around 187,000 no, nationwide. Baka yan yung reason for the delay. Hindi agad-agad na padala sa kanila yung fuel subsidy. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Dili pa mo patuman og price freeze ang DTI Region 11 taliwala sa mga nagmahal na nga mga produkto subay sa kamahal sa lana. Ani report ni John D. Esteban. For basic necessities and prime commodities remain generally stable. In other words, prices are still compliant to our suggested retail price. Taliwala sa kamahal sa presyo sa petrolyo, kini ang pahayag sa Department of Trade and Industry, Davao Region. Busa, dili pa kuno panahon aron magpatuman og price freeze. Apan, bisan pa man ini, dunay pasidaan ang ahensya sa mga negosyante nga labaw sa 10% sa suggested retail price ang ipatong sa mga produkto nga mga batakang panginahanglan o prime commodity. We can impose penalties if ever na ay violation for SRP, the administrative fine from 5,000 or as much as 2 million. It can also result to business permit cancellation, imprisonment for 5 to 15 years. Wala pa inahatag nga datos sa DTI 11 sa kung pila na ang napadalhan og letter of inquiry. Apan ang tubag matud pa, sagad sa mga napadalhan na maong dugang gastos sa logistics maong ni mahal ang pipila ka baligyang produkto. Hinuon taliwala sa sitwasyon sa kamahal sa petrolyo, ubay matud pa ka mga manufacturer ang nagpasalig nga dili magpasaka sa presyo sulod sa tulo kabulan ngadto sa 1 kabulan. Kauban si Bebot Kay sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka aircon shop ug usa ka chapel sa General Santos City gikawatan. Mga cellphone sa aircon shop ug mga TV sa simbahan gitangag sa managlahing kawatan. Aniyang report. Sa CCTV, makita kining lalaki nga naka-brown og t-shirt nga nagapaniid sa gawas sa usa ka aircon shop sa Bulaong Street, Barangay Tadyangas North, General Santos City, pasado alas 5 Martes sa hapon. Taod-taod bisulod kini sa glass door. Naniid kini og miduol sa usa ka desk nga dunay cellphone nga naka-charge. Pasimple kining naglingi-lingi og gikuha ang cellphone dayon migawas. Apan, sadyang anaa pa kini sa gawas. Nasugatan kini sa miabot nga mga empleyado sa maong aircon shop nga sakay sa motorsiklo o gikan sa tindahan. Wala ra nila gitagad ang suspect apan dihang misulod na sila sa shop. Nasuta nga nawala na ang cellphone. Usa kanila ang paspas migawas aron gukdon ang maong lalaki samtang ang usa misunod sab. Matud sa tag-iya sa maong shop, daw misangput sa patintero ang pagbawi sa cellphone atol sa ginukdanay. Maayo na lang kay dunay tambay nga nakakita og mitabang kini kanila ug nabawi ra ang cellphone. May nakakitang isang tambay na nakakilala sa kanya kasi kasama pala nila sa jail. Kasi sinabihan siya, huwag mo kong lokohin kasi kasama kita dati sa jail. Kasi sinabi niya wala daw siyang kinuha pero tinapon na pala niya sa may bulaklak na mga paso. Yun, nakuha nila ang cellphone ulit. Yung tambay ang sumuntok dito sa tagiliran, pero yung tao ko, takot siyang kasi baka balikan siya. Pero nagpa-blatter na kami, sir. Dugang sab sa tag-iya nga atol sa pagsulod sa mong kawatan, anasab sa sulod sa CR ang usa ka staff ni ini og wala nakabantay. Samtang sa barangay Baluan, wala sab gisanto sa mga kawatan ang usa ka chapel sa mong barangay. Gikawatan kini og 2 ka unit sa television nga mokantidad sa 40,000 pesos. Matod sa presidente sa mong chapel niadtong adlong Martes. Anaa pa ang 2 ka set sa TV nga nagamit pa sa mga estudyante nga nagpractice og baccalaureate mass. Apan kinaugmaan atol sa misa, nadiskubrihan na lang nila nga wala na ang isa. Dunasay mga steel matting nga giguba nga posibleng gagian sa mga kawatan. Gumikan ni ini, namalit og gamit ang tagdumala sa mong chapel aron i-secure ang usa pa ka TV nga nabilin. Apan pagbalik nila, nawala na sab kini. Gireport na nila sa PNP ang insidente.
Usa sa gilantaw nga suspect mao ang namatikdan nga tricycle nga wala pay plate number sa lugar una ang insidente. Nakita niya itong tricycle nga nasulod sa simbahan, tapos nakita niya ang tao sa sulod, may duwa ka buok, murag ga panglimpyo daw. TV, silig-silig ba itong isa, mo itong ingon sa bata. Ang ato ang mga tanod, no, always man na nag-monitor o nag-garubing sa ato ang barangay. So siyempre, ang kawatan, tanod na po'y bantayan. O ang ako na lang yun nga mapaabot sa katauhan sa barangay Baluan, magbantay ta kanunay o atog yung buhaton nga safety ang ato ang mga gamit o ang mga panimalay. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Maupay pagsugod sa ating init, apan grabing init na ang masinati sa pipila ka lugar sa nasod. Hinuod, dunay ubang lugar sa Mindanao nga giulan kaganinang buntag. Kanatungod gihapon sa easterly, so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko nga makaapekto sa tibok nasod. Apan bisan sa init nga panahon, doon nagihapoy pag-ulan nga nasinati sa pipila ka lugar sama sa Davao City ug Iligan City. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen ug Davao Region. Busa mga kapuso, kanunay magdala og panagang sa init ug ulan. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Karong giobserba ang Fire Prevention Month, dunay pahimangno ang Bureau of Fire Protection General Santos City kalabot sa pag-hoard og lana nga posibleng mahimong hinungdan sa sunog. Ani report. Tungod sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana, ginalantaw sab sa Bureau of Fire Protection sa General Santos City ang posibleng pag-hoard sa mga mamalitay og lana. Gani as of March 18, 2026, dunay gas station sa Gensan nga ang presyo sa gasolina niabot na sa kapin 95 pesos per liter, samtang kapin 113 pesos per liter sab sa diesel. Sumala sa BFP, kung ugaling dunay hulga nga mahurot na ang stocks niini, basin dunay mag-panic buying ug mogamit sa dili standard nga fuel container. We anticipate that possible scenario, sir. Kasi pag mag-panic buying, maybe yung iba na hindi na standard yung mga container ginadala doon. Kasi ginaalaw lang natin doon, dapat yung vehicle lang mismo ang magpakarga. Kung hindi, meron talaga silang storage clearance, no, or conveyance permit. Matod sa Department of Energy, ginabawal gayud ang pag-hoard og krudo. Kung ugaling dunay ubay-ubay nga mamalit, ipaubos gyapon kini sa verification. Ug ang sudlanan, angay nga fuel grade container nga aprobado ang gamiton. Ang gusto lang naman ni DOE is that may equal access and distribution of fuel sa lahat, hindi po dapat kailangan mag-hoarding. So may mga indicators naman din po paano yung sinasabing hoarding. So ang magde-determine niyan is yung mga gasoline station or retailers. Kung the usual pattern or the usual yung bumibili is like for example fishing, agricultural, among others doon, or may mga PO, kung the usual na nila yung ginagawa, then it may be allowed provided that they're using the fuel grade approved na kaning containers. Matod sa BFP, kung magpasagad sa pagpamalit og lana aron lang i-stock sa balay gamit ang mga ordinaryong container sama lang sa galon, posibleng makamugna kini og sunog. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Labing unang Northern Mindanao Food and Wine Festival 2026 miarangkada na sa Cagayan de Oro City. Nagkadayang putahe og produktong proudly Northern Mindanao gibida. Mga iladong chef sab sa nasod nagpadayag sa ilang kahanas ug kasinatian sa culinary industry. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Hingpit ng gisugdan ang labing unang Northern Mindanao Food and Wine Festival 2026 nga gipahigayon sulod sa usa ka dakong mall sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Gipasigarbo dinhi ang nagkadayang delicacies ingon man mga produktong proudly Northern Mindanao. Gani mismong mga world-class chefs ang mitambong sab ug gipadayag ang ilang mga kasinatian ug kahanas. Usa na si Chef Miggy Moreno
kinsa tubong Zamboanga City. Gipadayag ni ini ang importansya sa pagpalambo sa regional cuisine ngadto sa national stage, ingon man global stage. Mindanao is the very reason why we are doing what we're doing, because we want the whole world to know that Mindanao is a safe place to visit and that Mindanao is a regional cuisine that needs to be discovered and to be celebrated. Si renowned chef Mike Tatong Sarto kinsa usa ka Bisaya sab nga tubong Cebu mipaambit sa iyang mga kasinatian sa culinary industry. Very important is rootedness, no? So the cuisine has to be rooted. It has to be something that can be identified by the Filipino. Sanglit mga iladong world-class chefs na sina Chef Miggy ug Tatong. Usa na sab sa ilang mga target karon nga makatabang sa pagpalambo pa sa Filipino cuisine nga mas mailhan sa world-class stage. Is this thing called cultural technology? It's really a very strategically, it's like arts management. There's a course on arts management. And we don't adopt technologies that will allow us to make our culture and our cuisine more economically strong. Diba? So sa ako, it's very, very primitive. Filipino, he will never say. You know why? Because I think the problem is within us. Because we are not proud of who we are or where we come from. We do not support our regional cuisines. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, One Mindanao. Duha ka mga lalaki ang nadakpan sa kapulisan human matud pa na maligya og pekeng gold bar sa Quezon, Bukidnon. Naka-alerto si James Paulo Yap. Usa ka entrapment operation ang gikasa sa mga personahe sa Quezon Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon sa Quezon, Bukidnon niadtong adlawng Sabado, March 21. Ang target, 29 anyos nga si alias Jonel ug ang 32 anyos nga si alias Ronnie. Sumala sa PNP na adunay nagpakitabang sa ilang buhatan tungod na biktima matud pa sa duha ka mga sospek human gitanyagan og peke nga gold bars. Nailalang matud pa sa biktima ang sospek online ug didto na sila nagka-transaksyon. Unang nagpadala og 35,000 pesos nga down payment ang biktima ug nakatakda unta makigtagbo sa mga sospek. Apan nagduda ang biktima nga peke ang gold bar, hinungdan nga midangop na kini sa kapulisan. Ikaduha unta nila nga pag-meet up, no, but na-sense sa maong complainant nga dili na consistent or lahi na ang kaning mga posibilidad ang ilang ang maong gold bars is peke. Nakuha sa posisyon sa duha ka mga suspect ang duha ka mga peke nga gold bars, cellphone nga gigamit sa ilang transaksyon ug ang mga motor nga gisakyan sa mga suspect. Kasong swindling ang ipasaka batok sa duha ka mga dinakpan. Wala pa sila'y pahayag. Pahinomdom sa kapulisan nga sigurohon nga lehitimo ang ilang katransaksyon ug likayan nga mulambigit sa online transaction aron malikay sa susamang modus. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Sobra 140 million pesos nga kantidad sa mga ilegal nga droga ug mga expired nga tambal nga nakumpiska sa mga operasyon sa PDEA Region 10, gipangguba. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules sa pagpanguna sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 10, dungan nga gipangguba o gipangsunog sa ahensya ang mga ilegal nga droga nga anaa sa ilang posisyon. Mato di PDEA 10 Regional Director Alex Tablate nga among mga droga lakip na expired nga mga tambal mukabat sa 149,109,254 pesos. Ang pinakadaghan niini ang shabu nga anaa sa 20,849.68 grams, marijuana nga sobra 2 kilos og mga expired nga tambal. So far sa atong mga drug destruction activities diri sa Northern Mindanao way back mga 2010, 2011, mauni ang pinakadaghan og volume og pinakadako nga amount. Among mga droga ang mga ebidensya nga gikuptan sa korte human giduso sa PDEA 10 ang mga kaso batok sa ilang mga dinakpan. Aduna na sab kini order gikan sa korte aron ipang-dispose. A huge amount aning drugs, particularly
nasunog apil diri atong 17, more or less 17 kilos na seize nato last November 25, 2020 operation. So mao ni ang majority ang mga nasunog natin. Pagpakita sab kini sa PDEA ngadto sa publiko nga walay gina-recycle nga nakumpis kang mga droga sa ilang buhatan. Cyril Chavez, One Mindanao. Na it's a prank ang usa ka senior citizen nga nagpakilay sa Candelaria, Quezon. Pantay baga. Buhay natin ilang. Pantay. Ganda. Pantay. Kilay is life unta daw ang peg ni Mami Ellen, pero kilay is laugh mantingali ang na-avail daw niyang package. Nanubra banggo daw ang kabaga sa iyang kilay, mong di na daw unta siya mo attend sa usa ka birthday celebration. Pero una mo taas ang inyong kilay, giklaro sa semi-permanent makeup artist ug youth scooper nga si Realin Esmilio nga pampa-good vibes lang daw kini. Na-erase daw dayon ang gigamit niyang ink kang Mami Ellen nga nagpa-micro shading. Hawak mo pa rin ang beat, Mami Ellen. Usa ka bag-ong karakter nga bidahan ni Lian Valentin ang mailhan na unya sa Never Say Die sa GMA Prime. Karong pangitaon na ni Joey ug Andrew ang amahan ni Joey sa Valmora. Dunay contact si Andrew at ang si Lian Valentin as Zoe de la Merced nga kanhi dunay koneksyon kang Andrew. Unsa ka ang papel ni Zoe sa kinabuhi ni Andrew? Magselos kaha si Joey? At ang isa Never Say Die unyang 8:50 PM sa GMA Prime. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usabi naagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.